Ano ba 'yon? Oh, kasi ganito 'yan. Oh, supposedly, 'di ba, yabang-yabang nila nung nakaraan. Sabi nila, ipipresenta daw nila. Ipipresenta daw nila as hostile witness sino? Si Zulaika Lopez. So, hostile witness, ibig sabihin, kakaibang witness. Oh, tapos nung nakita ng nitong grupo ng prosecution kung papaano inilampaso ng depensa itong dalawang puro kaso pala. Mga sindikato rin pala eh. Oo, ang dami palang mga kaso nitong dalawang testigo nila. O, katulad din nila. O, syempre nga naman, sabi nga nila, 'di ba? Kung ano yung puno, siya ring bunga. O, yung mga congressman na mga nandiyan dyan sa prosecution, hindi ba inaakusahan ng 18 Marines yan plus 4 nang nakatanggap ng mga mali-maleta na pera yan? Sabi din ni Greco Bellica na yun daw mga membro ng Quadcom na yan. Sabi ni Greco Bellica yan, parang kada hearing daw may 10 milyon daw na nakukuha yan, may mga bonus pa. Kapag bumanat ka daw sa Duterte, malaki ang bonus mo. So, pera ng taong bayan yan, hindi yan galing sa bulsa ninyo. So, tapos ibinubulsa ninyo, anong tawag doon? Di corruption yun. O syempre, puros man may mga may mga masasamang background yan, kukunin din nila mga testigo. Syempre, katulad din nila mga kriminal. Kinuha nila yung unang testigo, 2 linggo lang yung training, putang ina, eksperto daw. Ito namang pangalawa, putya yan, mas marami pa yung paligoy-ligoy na sagot kesa sa direktang sagot doon sa mga tanong. Ngayon, binugbog ng depensa, nakitang-kita natin yan. Hindi lang ng depensa, hindi lang ng depensa, pati ng mga senador. Binugbog ng mga senador etong pangalawang testigo nila dahil sinungaling, napakasinungaling. Ano ba ang kailangan sa para ma-impeach yung isang tao? Ano ko sa inyo dito para ma-impeach yung isang tao. Ano ang kailangan? Basahin natin kung anong kailangan para ma-impeach ang isang tao. Eto, papakita ko sa inyo Ayan, under the 1987 Philippine Constitution. Nag-abogado pa ako, no? Impeachable officials may be removed from office only on the following grounds. Una, culpable violation of the Constitution. Culpable violation of the Constitution. Pangalawa, treason. May treason ba na ginawa si BP Sara? Wala naman. Hindi naman siya nag-espiya. Hindi naman siya nagbigay ng impormasyon, kumuha ng impormasyon dito, tapos tinraidor tayo, dinala yung impormasyon na yun sa ibang bansa. Bribery. Yung bribery na yan, they're yet to prove na may mga bribery nga na nagaganap kasi may gawa-gawa silang istorya. Yung tungkol doon sa isang yung Gloria, si Aling Gloria. Yung mukhang labandera na chismosa na binigyan daw ng mga sobre. May sobre siya pero wala yung pera. Tapos ito si Aling Gloria, naging boss na, inabsorb na ng gobyerno, taga-gobyerno na siya ulit. Graft and corruption. Anong kinurap ni Inday Sara? Napatunayan na ba nila na may graft and corruption? Ano pa yan? Kasama pa yan sa mga pag-uusapan sa susunod. Other high crimes, betrayal of public trust. Ngayon yung unang article, mga bossing. Yung unang article ang pinag-uusapan doon is yung death threat. Grave threat, hindi nga siya death threat grave threat. Grave threat, dun ba sa mga binasa ko kanina? Yung grave threat ba, pumapasok ba siya doon sa culpable violation of the Constitution? Papasok ba siya sa treason? Papasok ba siya sa bribery? Papasok ba siya sa graft and corruption? Papasok ba siya sa other high crimes? High crime ba yun? Betrayal of public trust. Sa pagkakaalam ko, kung merong na-betray yung trust dito, si Inday Sara yun. Yung trust ni Inday Sara yung na-betray kasi binudol siya nito nila Amy Marcos, nila Bongbong Marcos, nila Romualdez, binudol siya. Nagtiwala si Inday Sara sa kanila, tapos anong ginawa ng mga buwakan ng ina? Pinakulong yung tatay niya, tapos tinrabaho siya para humina yung kanyang hold or grip sa pagiging presidente sa 2028. So kung meron man dito ang nasira ang tiwala, si Inday Sara yun dahil binudol siya ng mga ito Maraming mga tao na pag tinanong mo, bakit kayo bumoto kay Bongbong? Kasi sabi ni Inday Sara. And makikita mo talaga na yung 32 million ni Inday Sara, mas marami sa 31 million na boto ni Bongbong Marcos. Meaning si Bongbong Marcos, lahat ng bumoto sa kanya, bumoto kay Inday. Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday, bumoto sa kanya. Katulad namin. Bumoto kami kay Inday, hindi kami bumoto sa kanya. Hindi siya ang presidente namin. So, ibig sabihin, ang nagpanalo kay Bongbong si Inday. Nagtiwala si Inday, pinagamit ni Inday yung kanyang sarili para sa kanila. Akala talaga ni Inday, matinong mga tao ito. Ayun ang problema. Yun ang problema, kaya we should really learn from our mistakes na hindi na dapat makabalik sa posisyon ever itong mga Marcos na ito. Kasi yan, si Sandro Marcos nangangarap maging presidente rin yan. Si Romualdez talaga, doon nagsimula ang gulo sa Pilipinas nung nangarap si Romualdez. Nasabi niya, teka,
Itong pinsan ko, sabi nung ate niya, pa-adik lang to, papasyal-pasyal lang to, tapos siya yung pinakamakapangyarihan. So kailangan makuha ko itong kapangyarihan na ito at gagamitin ko ito sa mga bagay na gusto ko. So nainggit siya sa kanyang pinsan kasi bobo yung pinsan niya, tapos siya ang nagdidesisyon para sa Pilipinas. Sabi niya, kung kaya nga magdesisyon ng bobo para sa Pilipinas, di kayang-kaya ko rin. Sindikato utak ko eh. Oh. Oh, kaya yan. So, betrayal of public trust. Sa totoo lang, paano mo sasabihin na may betrayal of public trust? Is Inday Sara may pinakamataas na trust rating. Si Bongbong Marcos, dahil sa binitray niya yung trust ng mga Duterte at nung mga naniwala sa tandem nila. Oh, ngayon tingnan mo ano rating ni Bongbong Marcos, -27. Oh, sabi ng Malacanang, wala daw silang pakialam, hindi daw sila bothered diyan sa rating na yan. Talagang wala naman na kayong pakialam kasi nandiyan na kayo eh. Oo, pero alam nyo, napakagaling ni Bongbong Marcos. Dito ko lang masasabi na mas magaling siya sa tatay niya. Oo, mas magaling siya talaga magnakaw sa tatay niya. Bakit? Kasi yung mga magulang niya, sinolo yung pera. Siya, i-shinare niya sa lahat. Shinare niya sa media, shinare niya sa pulis, shinare niya sa sundalo, shinare niya sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Kaya kahit na anong rally natin, walang nangyayari. Oh. Pero marami diyan mga kababayan natin nawawalan na ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi matatapos din 'yan. Wala namang pagpapalit ng konstitusyon eh. Hindi nila mapipigilan kasi nga matatapos din naman 'yan. 2027 na sa susunod. O ilang buwan na lang. Ano na ngayon? July, August, September, October, November, December. O 5 buwan na lang 2027 na. Pagdating ng 2027 mga bossing, ang bilis na lang 'yan. December ng 2027 pasahan na ng kandidatura 'yan. Oo, wala na yan, ano na yan, kumbaga matatapos din yan. Bagamat kasi marami nagsasabi, gusto namin people power, gusto namin patalsikin yan. Kailangan natin matuto talaga sa mga kasalanan at mga pagkukulang natin eh. Kasi ang may kasalanan kung bakit nandiyan yung ogag na yan, kasi masyado tayong galibot, masyado tayong tanga eh. Masyado tayong nagpakatanga na naniwala tayo na ang anak ng dalawang magnanakaw ay magbubuga ng isang Santo Niño. Malabo yun. Hindi pa eh. Oo, yan si Bongbong Marcos hindi yan pinanganak sa sabsaban, pinanganak yan sa impyerno. Dahil ang tatay niya at ang nanay niyan, parehas na demonyo. Actually, si Imelda nga kaya hindi mamatay-matay yan. Ayaw sunduin ni ano yan. Ayaw sunduin ni Satanas yan. Bakit? Nandoon na sa impyerno si Marcos Sr. Pag pinadala mo pa yan si Imelda ron, dalawa silang demonyo, tatalunin nila yung Satanas eh. Tatalunin nila si Lucifer, maniwala kayo. Kaya nga hindi pa namamatay, kita mo parang manikin na si Imelda Marcos, putang ina niyan, hinga na lang ang meron. Tsaka tibok ng puso, pero halos hindi na kumikilos. Pero bakit hindi pa mamatay-matay? O ayaw sunduin ni kamatayan niya. Alam mo yung karit ni kamatayan, pag iniitak sa kanya, nababali eh. Ganyang kasama ang pamilya niyan. Oo, kaya talagang sabi ko nga sa inyo, yung dalawang utak ng kriminal, dalawang utak ng demonyo at magnanakaw na Imelda tsaka Marcos Sr. Putang ina, nung nagsanib yung mga similya nila, ang hari ng kadiliman talaga si Bongbong ang lumabas eh. At kita mo kung gaano katarantado at gaano kagago yan ngayon. Bothered sila na mababa ang survey nila? Hindi. Wala silang pakialam. Oo, wala talaga silang pakialam. So anyways, bumalik tayo doon sa hindi na pagpipresenta nito nila Kapunan ng panibagong testigo. Ito ay sinyalis na talagang alam nila na natalo sila. Sinyalis to bakit? Bakit? Tingnan ninyo. Di ba? Ang dami nilang dahilan. Tapos kailangan pa nila mag-speech. Ang sabi ni Kapunan, napatunayan na namin na talagang malakas ang aming na itong dalawang testigo namin ay talagang napatunayan na si Inday Sara Duterte ganito, si Inday Sara Duterte ganyan. Paano naging inciting to sedition yung sinasabi ni Inday Sara? Ang ganda talaga ng presentasyon ng depensa eh. Tandaan nyo nakadepende yung depensa sa kung yung opensa ng kalaban. Scripted yung mga tanong neto ni Bobong si Lotok ba yun? Ay, hindi. Bobong sino ba to? Yung uhugin na baklang abogado ng kabila. Nakakala niya sisikat siya, pero putang ina sumikat siya sa maling paraan. Ito si Attorney Objection, si Attorney Ligutan. Si Attorney Ligutan na mas inuna pang magpaganda ng itsura kaysa pag-aralan yung kanyang mga kaso. Binabagal-bagalan yung kanilang nag-testimony niya. Tapos ang bagal magsalita. So scripted yung kanilang mga tawag dito question and answer nila. Very scripted. Itong kabilang kampo, doon mo makikita kung gaano kagaling yung mga abogado ni Inday Sara kasi walang script 'yun. Wala silang script. Hindi nila chuwariwap ito si Lotok eh. Hindi nila kilala si Lotok. Ngayon, yung mga isinagot ni Lotok, ang galing, mga batang abogado pa itong dalawang to Si Narvasa at saka itong sino ba to? Yung abogadong pogi, kamukha ko. May nunal dito pa si Piolo. Biluna ba 'yon? Binluan.
O basta yun, no, si attorney, napakagaling nila kasi sa cross-examination nila, kung ano yung sinabi nung kabila na ano nila na ipakita nila na katarantaduhan, napakita nila na katarantaduhan yung mga investigasyon neto ni Ligutan. Bakit? Hindi pala si Ligutan, si Lotok, putang ina kasi. Mga apelyido pang out of this world. Itong si Lotok, nakita nila napalpak talaga kasi puro typographical error. Napakalaking importansya mga bossing na maayos yung iyong documentation. Kasi, my goodness, kapag ako, sa Facebook, nagkakamali ako dahil sa laki ng daliri ko. Yung sa mali-mali yung mga spelling ko. Understandable yun. Kasi social media man yan. Pero kung abogado ka, pleadings yan, report yan, subpoena yan, putsang ina, hindi ka dapat nagkakaroon ng typographical error. At ito nakakatawa. Sinasabi ng prosecution na huwag tayo mag-focus sa typographical error, gago ba kayo? Pwede ba naman yun? Hindi tayo mag-focus sa typographical error. Kasimple-simple na nga yan, hindi nyo pa makorekt. Paano kami magkakaroon ng tiwala doon sa report ninyo kung yung simpleng proofreading hindi nyo ginawa? Tinanong itong si Lotok. Dito ba sa mga Dito ba sa mga video na to? May nakita kang ganito, may nakita kang ganyan. Sabi niya, hindi niya alam. Kasi daw, isang beses lang niya pinanood. Imagine. Putang ina, nag-iimbestiga ka, tapos isang beses mo lang pinanood yung iniimbestigahan mo. Kaya ganun. Tapos hindi niya man binasa. Hindi niya man binasa, lagi niyang isinisisi sa iba. Report ni ganito yan, report ni ganito yan. Hindi yun eh. Para din siya si Bongbong Marcos na yung problema ng bansang Pilipinas, kapag inaano niya, hindi sa akin yan, kay ganito yan. Sa Department of Education yan, sa Department of ganito yan. Kasalanan niya ng kasalanan niya ng DBM, kasalanan niya ng ganito. Nagtuturo na lang siya kasi nga hindi niya alam kung ano yung ginawa niya. So napatunayan dito, mga bossing, ng depensa na itong si Lotok ay talagang ni-railroad niya. Ni-railroad niya. Talagang kahit sa pilitan, ginawa nila yung gawa nila yung mga kaso ni Inday Sara, yung grave threat. Tagalog man yung sinabi ni Inday Sara. Kalinaw-linaw naman yung sinabi ni Inday Sara, lumutang pa yung Project Romanov. Sabi ni Inday Sara, di ba, wag kayong mag-alala sa safety ko. Kasi pag namatay ako, ang nagpapatay sa akin, yung 3 lang na yan. Halimbawa, namatay ako sa bangungot, yun. Okay yun. Hindi nila kasalanan yan. Pero kung namatay ako dahil sa sumabog yung sasakyan ko, nag-crash yung eroplano ko, lumubog yung bangkang sinasakyan ko, basta namatay ako sa hindi natural na bagay, hindi natural na pagkakataon, yan 3 lang na yan ang pumatay sa akin. Huwag kayong mag-alala kasi may kinausap na ako. Wala sa sinabing kontrata. May kinausap na ako na pag namatay ako at pinatay nila ako, huwag kang huminto, patayin mo rin sila. Paano kung sinabi niya yon kay Lord Jesus Christ? Nagdasal pala siya kay Jesus. May kinausap na siya, si Jesus pala yon. Hindi ba? Paano kung yun ang sabihin ni Inday? Actually, sa totoo lang, mayroon ba kayo nahanap na hitman? May nahanap ba kayo? Si John Wick, nakita nyo ba gala-gala dito sa Pilipinas? Piniliwanag ko na yan sa inyo, 3 tao yung papatayin, tas 1 lang. Yung kinontrata pumatay. Paano kung nagdasal pala siya sa Diyos? Sabi niya, Lord, pag pinatay ako ng mga yan, patayin mo rin sila. Paano kung ganun? Paano kung tumayo si Inday Sara dyan? Maniniwala ba kayo? Hindi. Kasi tinanong sila Lagi nyo sinasabi na she contracted an assassin. Lagi nyo sinasabi na may assassin. Meron na ba kayong investigasyon and meron na ba kayong lead tungkol sa assassin na kinontrata niya? Wala. May contract na ba kayo nakita? Wala. Pero sigurado yun, meron kasi may kinausap na siya. So nag-rely sila doon sa sinabi ni Inday Sara. So ang sinasabi, ang galing ni Cayetano dito, ang tanong ni Cayetano dito, so naniniwala ka dito sa sinabi ni Inday Sara, naniniwala ka na itong sinabi ni Inday Sara na papatayin niya si Bongbong Marcos, naniniwala ka doon, kaya nagsampa ka ng kaso laban sa kanya, tama? Oo, sa utterances niya na yan, naniniwala ako, merong threat dyan, merong grave threat dyan. Sinabi din ni Inday Sara dyan sa sa press conference na yan, sinabi rin niya na magnanakaw si Lisa, magnanakaw si Romualdez. Sinabi pa nga niya na si Romualdez daw magkatabi sila sa eroplano Sabi niya pag nanalo daw babawi siya. Hindi niya akala niya babawi siya sa kanyang kumpanya, yung pala babawi siya sa pera ng taong bayan sinabi niya lahat 'yun. Ang dami pang sinabi ni Inday Sara diyan patungkol kay Lisa Marcos, kay Bongbong Marcos. Ang dami niyang sinabi diyan. Tinanong yung ahente si Lotok, naniwala ka dito sa sinabi ni Inday Sara na to dahil lumabas sa bibig niya? Dito sa mga sinabi niya na to, naniniwala ka? Hindi siya makasagot. Kasi kung naniwala ka dun sa isang utterance o sa utterances, maniniwala ka sa lahat ng sinabi niya. Kung naniwala ka kay Inday Sara, yun yung pinuprove nila dito. Kung naniwala ka kay Inday Sara nung may sinabi niya na may kinontak siya o may kinausap siya para pumatay kay Bongbong Marcos,
at yun ang naging basihan mo, yung utterances niya, dapat naniwala ka din sa kanya nung sinabi niya magnanakaw yung mga congressman. Kaya nga ang galing nito ni Binluan eh. Sabi ni Binluan, so naniwala ka kay Inday Sara dito. So yung sinabi ni Inday Sara na magnanakaw yung mga congressman, naniniwala ka ba doon? Oh. Itong sinabi niya na, oo, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Inday Sara. Okay, kung naniniwala ka sa sinasabi ni Inday Sara, ibig sabihin naniniwala ka na magnanakaw yung mga congressman. Naniniwala ka na magnanakaw si Bongbong, si Romualdez, tsaka si Lisa Marcos. Doon pa lang sukol na siya eh. Oo, regardless kung hindi siya nag-imbestiga doon sa threat kay VP Sara, okay na yun eh. Pero yung basis niya of looking or finding for probable cause or investigating, which is utterances, dapat lahat ng utterances niya doon sa 2 oras na video na yon, dapat pinaniwalaan ni NBI at lahat yon dapat inimbestigahan ni NBI. Inimbestigahan din sana ni NBI yung mga pagnanakaw ng congressman. Inimbestigahan din sana ni NBI yung sinabi ni Inday Sara na si Lisa Marcos hindi naman siya taga-gobyerno pero namimigay siya ng pera sa mga taga-Department of Education. Hindi ba? Ang galing nila Binluan. So doon pa lang makikita mo na talagang yung mga tao, and even the senators, anong sabi ni Senator Tulfo? Sabi ni Senator Tulfo dito sa kay dito kay Lotok. Wala to, hindi to credible na mali-mali. Mali-mali. Sinabihan ka ng isang senador, more so senador pa ng ng kabila, mali-mali. So, even the senators, alam mo, ang nagtatanggol na lang sa kanya, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka si Ontiveros, yung tatlong abnormal. Yun lang, but yung other mga senators, wala na. Kasi yung mga tanong nila dito kay Lotok, talagang sukol na siya, lalong-lalo na yung mga tanong ni Pangilinan sa kanya, ni Cayetano sa kanya, durug na durug siya kay Cayetano eh. The fact na hindi kayang sumagot nito ng direktang oo o hindi, yes or no, the fact na nagpapaliwanag siya bago siya sumagot, ibig sabihin, nagdadahilan na lang siya and he's just justifying yung incompetence niya. Typographical error, November 3, tapos November 6, tapos November 23. Ano nating typographical error dun? Paano magiging typographical error yung Department of Justice at saka Department of Education, Justice and Education? That's two totally different words. Hindi yun siya, Hindi yun siya tawag dyan. Malabo yung sinasabi na typographical error. So, and the fact na ang daming nagtanong na senador, ang daming nanghihingi ng paliwanag na senador, ibig sabihin, nabuksan neto ni Binluan, at Binluan ba? Basta itong senador na pogi, nabuksan ito, tsaka ni Narbasa, nabuksan nila yung idea sa mga senador na, putangin na itong dalawan to, manluloko to. Siyempre ako senador ako, judge ako, magpapaloko ko sa dalawang gagon to. Parehas may kaso, tapos ang mga kaso pa nila, parehas may kaso ng perjury. Illegal detention, mga illegal arrest. Ang mga iskalawag. Ngayon, dahil na-expose yan, mga bossing, ayaw na nilang paupo si Zulaika Lopez. Ayaw na nila because Zulaika Lopez will only prove na si Inday Sara nagkaroon siya ng outburst dahil sa ginawa sa kanya. Dahil sa pagpapahirap sa kanya, dahil sa illegal na pagdidetain sa kanya ng 10 araw at ililipat siya in the middle of the night papunta sa isang kulungan na hindi naman siya kriminal. Kaya inano na nila yon. And makikita mo yan sa arte nila. Makikita mo na, wait lang. Nakuha na namin yung gusto namin. The fact na nagsasalita sila at pinaliliwanag pa nila kung bakit, kasi sabi nga pwede mo naman na sabihin na hindi na namin siya ipipresent. Pero yung sabihin mo pa na hindi na namin ipipresent. Kasi, pag nagluto ka ng isang ulam, pag sumobra yung rekado mo, kumbaga perfect na yung ulam Pag sumobra pa yung rekado mo, hindi na masarap yun. Kung adobo yung niluluto mo, nilagyan mo pa ng ketchup, hindi na adobo yun. Kinetchupan na yun. Diba? Ganun yung ginagawa nila. So, mapapaisip ka, bakit nila gina-justify yung hindi na nila pagpapakita kay Zulaika Lopez? Meron naman nila sabihin na, hindi na namin kailangan si Zulaika Lopez. Malakas na yung namin. Malakas na yung aming laban. Ganun, tapos. Okay na yun. Okay na kami doon. Satisfied na kami doon sa dalawang testigo namin. Okay na kami doon. Pero the fact na nagdadahilan sila, na hindi kami takot kay Zulaika Lopez. Talagang okay na. Maayos na. You know when to present an evidence and you know when not to present. May mga ganun-ganun pa silang sinasabi. It's an indication na talagang natakot sila kay Zulaika Lopez. At natakot sila na madagdagan pa yung mga pasa nila, madagdagan pa yung mga galis nila, madagdagan pa yung pagkakalat ng dalawang nagtae na witness nila. Yun lang yun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang
di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong